Mga direktiba ni Pangulong Marcos Jr. hinggil sa disaster preparedness measures at ang Panatag Pilipinas campaign, ating tatalakayin kasama si Assistant Secretary Raffy Alejandro, ang officer in charge ng Office of Civil Defense. Asek Raffy, magandang tanghali po. Yes, good morning. Ali, Asek, and magandang tanghali po. Yes, Asek. Inatasan ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang mga ahensya ng pamahalaan na i-activate ang disaster preparedness measures sa inaasahang pag-uulan ngayong rainy season. So ano po ba yung mga hakbang na isinasagawa ng OCD bilang tugon sa direktibang ito ng Pangulo? Oo, for the last 2 days, nagkaroon na tayo ng pre-disaster risk assessment na ginagawa ng ating operation center para nga ma-determine kung ang possible effects nitong bagyo na ito at para makapaganda lahat ng mga ahensya ng OCD, yung ating AFP, yung DSWD. So kasama po yan sa protocol na pinapatupad natin. So ngayon po, nasa blue alert status ang NDMC Operation Center para i-monitor itong bagyong pumasok sa atin na si Bising. No? And of course, hindi lang yan, hindi lang pag-monitor at minomonitor din natin hindi lang yung bagyo ang minomonitor, pati yung paghahanda ng mga different local government units. So nakatingin tayo dito sa Northern Luzon area, Region 2, Region 1, and CAR, kasi sila po ang may direct effect nitong bagyong pumasok sa atin. Sir, dahil naging bagyong Bising na po ang binabantayang low pressure area, ano po yung mga ginawang paghahanda ng OCD and DRRMC, particular sa mga lugar na apektado ng bagyo? Yun nga, unang-una, inactivate na natin ang ating search, rescue, and retrieval cluster para mag-ready na sila ng mga resources, no? In case na kailangan sa mga LGUs na makaranas ng epekto, matinding epekto, bagyo. And then, of course, yung ating prepositioning with DSWD ng mga food and non-food items ay tuloy-tuloy po ginagawa yan. And finally, yung ating coordination with the different local government units through our regional offices, no? Para talaga ma-monitor at mabigyang solusyon kaagad kung merong problema o aberya na maranasan yung ating mga kababayan. Asek Raffy, na banggit nyo yung koordinasyon with local government units. So, paano po natin ine-enhance yung komunikasyon sa kanila, lalo't sila talaga yung nakakakita ng sitwasyon on the ground? Opo, yung ating network po from the national to regional at saka to the local EOCs ay buo na po yan. May mga redundant systems tayong support system na patupad. We are using all means of communication available, no, para continuous yung ating coordination. So tuloy-tuloy po yan. We are using satellite-based communication, yung ating mga SMS messages, and of course yung continuous BTP and physical coordination ng aming mga tauhan on the ground na para mabigyan ng suporta, advice, pagbigay ng mga advisories ay tuloy-tuloy lang po. So, yung ating system with the LGUs ay isang matatag or matibay na po na sistema yan, subok na yan, at ini-enhance na lang natin yan para yan na rin ang direktiba ni Pangulo na talagang dapat 24/7 available ang mga national agencies to support the requirements of the local government units. Asek, kasabay nitong National Disaster Resilience Month, bukod po sa immediate measures, may long-term strategy po ba ang OCD para gawing mas disaster resilient yung mga komunidad? Oo. Ang long-term talaga natin dyan ay magkaroon ng partnership with different organizations like yung mga asosasyon ng mga engineering groups, mga civil engineers, para po makatulong sa pagtingin or pag-ensure ng structural integrity ng ating buildings. Kasi yun lang po ang isang measure na talagang maiwasan na magkaroon ng maraming casualty. Kung sumunod tayo sa mga building code, matitibay yung ating buildings that can really withstand 7 and above na magnitude na earthquake. So kailangan po sama-sama ito with the private sector, different stakeholders to ensure that we are compliant
and we are ready to respond in case magkaroon ng aberya or magkaroon tayo maranasan natin yung tinatawag na bigwa. ASEC, kamakailan o kahapon po ba inilunsad yung Panatag Pilipinas 2.0? Paano po ba ito naiiba dun sa version na nilunsad noong 2024? Nandun po ako nung nilunsad yun kasama si Dingdong Dantes. Oo. Kaibahan dito sa itong ating Panatag Pilipinas 2.0 is that mas malawak pa nating gamitin itong mga video materials nito, hindi lang sa mga government offices, but pati sa mga private establishment, no? So, nakipag-ugnayan na tayo sa Ayala Foundation, sa Ayala Group, and meron din kaming usapan with the SM Group na gamitin na nila itong mga info materials natin. Nakasama na dyan si Dingdong bilang ambassador natin na maganda po naman pagkagawa, no, with the help of World Bank. Itong mga mensahe on what to do pag may bagyo, may earthquake. Napakasimple po ng mga mensahe nito na dapat po ikalat natin sa mga private terminals, bus terminals, sa airport. Kasi hindi lang po gobyerno ang dapat nag-disseminate ito o nag-share. Dapat kasama po natin ang ating mga partners from the private sector. ASEC, ano po yung pangunahing layunin nitong kampanya at paano po pinalalawak ang kampanya nito? This is actually to reinforce yung ating mga dati nang ginagawa, no, in terms of capacity building. So gumawa tayo ng mga video material na maintindihan at magawa kaagad ng ating publiko, no, nila. Just like ano po ba ang laman ng GoBag? So sinabi na doon sa short videos na yan. At paulit-ulit natin ipi-play yan kung ano ang gagawin pag may lindol, no? Duck, cover and hold, saan pupunta. So yun po, talagang constant reminder ito para sa publiko kasi muscle memory ang gusto natin mapatibay, no? Sa ating para sa ating kababayan maging second nature na lang pag merong emergency na dumating. Nabanggit nyo yan, ASEC Rafi, yung muscle memory can save lives. So, pakipaliwanag po further para po maunawaan po ng ating mga kababayan. Yung sinasabi nating muscle memory, katulad ng isang sports, no? Yung basketball, kunwari. Practice kayo ng practice para mag-shoot, no? So, araw-araw ginagawa mo yan. So, parang kahit nakapikit ka, kaya mo nang mag-shoot, no? Nakapikit mo ka, dahil pinapractice mo yan. Ganon din dito sa disaster. Kung mag-practice tayo on what to do in case of earthquake at paulit-ulit natin yan, so memorize mo yan, magiging tinatawag na natin muscle memory, masasanay ka na, automatic na magiging reaction mo tuwing may disaster or may sakuna. So ASEC, sa kabila ng mga simultaneous drills na isinasagawa sa iba't ibang lugar, paano nyo po hinihikayat yung mga ordinaryong Pilipino na sumali din dito sa disaster preparedness? May iba po bang community-based activities na nakahanda para doon sinasabi ninyo na hindi lang yung mga rescuers yung naka-ready, no? Dahil sinasabi nyo nga, kailangan itong muscle memory. Paano naman po yung mga ordinaryong mamamayan? Ang kailangan lang talaga for our communities to be involved ay sumama or sumali sa mga community activities natin. Marami po kaming ginagawa with the DILG. Meron kami mga iba't ibang activities like forum, mga trainings, community-based trainings, up to the barangay level na ginagawa natin. So kailangan lang po sumali, makialam, at of course, mag-coordinate sa ating mga local officials. So kailangan po sama-sama tayo dito para maging handa. Hindi po pwedeng gobyerno lang, iasa lang sa gobyerno. Kailangan po yung direct participation ng ating community. So, yun po. Kailangan makiisa sila and yan po ang challenge sa atin. Kailangan na constant reminder sa kanila na meron tayong programa available at kailangan i-avail nila yan in terms of capacity building.
Nabanggit nyo, Asek Rafi, na as part of the Panatag Pilipinas 2.0 campaign, meron tayong mga video nga na si Dingdong Dantes po yung kumbaga ating spokesperson. So, ang mahalaga po ay mapalaganap talaga itong mga video na ito. Pero paano naman po natin maaabot yung mga lugar na walang access sa social media o kahit sabihin natin yung internet or modern means of technology? Oo. Kaya nga gusto natin na maging available siya sa different bus terminals, no? Later on sa mga public markets, kailangan po talaga malawak yung ating koordinasyon hanggang sa hindi lang private sector, pati local government units na mayroong mga facilities na hindi naman kailangan ng internet, but pwedeng i-play itong mga videos na ito. And then we're also trying to coordinate with the media kasi kayo din, through local radio network ay pwedeng ipamahagi ito. Pwede naman basahin ito paulit-ulit, no? Without the aid of a TV. So, a reminder lang po. I-explain natin paulit-ulit. So, gagawa po tayo ng ganong means. Kaya, all means of communication po, gagawin natin yan. Radio, TV, yung ating bagong yan, yung SOCMED. So, marami naman paraan. Kailangan lang po ang suporta ng private sector and of course cooperation ng local government. Okay, Asek, mensahe niyo na lang po sa ating mga kababayan, lalo na ngayong panahon na ng tag-ulan. Opo, ngayon na nasa July na tayo and we are now celebrating observing the National Disaster Resilience Month. Gusto ko lang sabihin sa ating mga kababayan na dapat po tayo ay makialam, tayo ay kumilos. Kasama po kami dyan sa Office of Civil Defense. Sama kayo, buong bansa. Sama-sama tayo na makialam. Kaya natin ito kung sama-sama tayong matuto. No? Hindi lang ito trabaho ng OCD, hindi lang ito trabaho ng DILG, but trabaho ito ng bawat Pilipino. So, ito po para makamit natin yung ating layunin na maging matatag at ligtas yung ating bagong Pilipinas. Okay, maraming salamat po sir sa inyong oras. Assistant Secretary Rafi Alejandro, Officer in Charge ng Office of Civil Defense.